Kamusta? At welcome sa ating weekly Bible study ng Kadikan. So, pinagbintangan ko sila Jesus na gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Kaya sila nakakapag-prophesize. Teka lang. Pinagbabawal ngayon. Pero dati, tingin nyo ba regulated to mga to? Ang mga pinagbabawal na paggamit? Ngayon, pagbasa mula sa aklat ni Mark 1. O yung aklat nga pala ni Mark ay yung pinakaunang Bible na hawak ng mga early Christians. Actually, galing sila sa mga nag-branch out yung mga Gnostics at yung mga Christians. At marami pang iba na pinagpuntahan yung relihiyon na ito, no? Yung mga Kristiyano ay yung mga hindi naintindihan yung sinasabi ng mga Gnostics. Yung mga Gnostics naman ay yung mga gumagamit at umiinom ng mga kung ano-anong liquid, no? Para kumawala sa katawan at makita ang Panginoon. Ngayon, pagbasa. Kailangan may ebidensya, di ba? Ito, basahin natin. Igenito, Ioannes o baptizon enti erimo. Ang baptismo ni Juan ang magpapadala sa kawalan. No. Baptizon, Juan, igenito o yung resulta, something that comes out from. And enti erimo, titranslate as wilderness, pero ito ay yung kawalan. Dito ka mapupunta kapag tinake mo kung ano yung tinitake nila. Baptizon o baptos, yung root word, is literally mean immerse yourself or dip yourself or dipping in a liquid. No? Pagsawsaw sa liquid. Baptizon. So, ang baptismo ni Juan ang nagpadala sa kawalan. Now, keruson baptisma, ang pagtawag, ang pagsummon, translate nila as preaching, no? Ng baptismo ay ang makakapag-mind alter, makapagsanhi ng mind alteration. Metanoias eis aphesin amartion. Saysay natin. Metanoias. Galing sa salitang meta at nous. Yung nous is kaalaman, knowledge. Meta, ginagamit as change, alter, or nag-uugnay. Diyan siya ginagamit ng mga salita. So, kasi ganito, kapag pinag-ugnay mo ang dalawang bagay, nagkakaroon ng pagbabago, di ba? Yun yung meta. So, ito ay after din. Pwedeng afterthought. Ano ibig sabihin? Dito pa lang, metanoias. Mind alteration agad. Ace into aphesin. Removal. Ngayon yung metanoias ay tinranslate nila as repentance. Di ba? Pagbabago ng isip. Repent. Repent! Magbago ka ng isip mo. Bawi mo yung sinabi mo. Repent! Ngayon, aphesin, ang pagtanggal o pag-release ng ano? Ang sabi nila, kasalanan daw. Kasalanan. Ano ang kasalanan? Amartion. Galing sa salitang marites. Hindi. Martir or martus. Ang ibig sabihin ng martus is to witness. To know. Magkaroon ka ng malay, martir, martus, di ba? Witness, di ba? O, malay yun. Ngayon, kapag nilagyan mo ng a, lalayo ka sa ibig sabihin ng root word. So, amartion, ibig sabihin, pagkawalan ng malay o pagiging ignorante. Kaya, or kawalan ng kaalaman. Ngayon, ang ano nila dyan, ang translation nila, sin, kasalanan.
kasalanan pa lang mawalan ka ng malay. Ngayon, double negative. Mawala ang kawalan ng malay. So, to remove the ignorance, di ba? Bakit ganun? To remove the ignorance, yung baptisma, yung drugs nila, ay magre-remove or magbabago ng kaisipan mo at magre-remove ng iyong kasalanan o yung ignorance. Yung baptisma. Ano ibig sabihin nun? Ganito kasi, ang taong hindi pa na-initiate o walang muwang, no, pinanganak ka rito, hindi mo alam kung ano itong mundo na to. Ngayon, malalaman mo lang ang katotohanan kapag nakita mo yung kabilang buhay. Di ba? So itong katawan natin na ito, yung ating buhay na to is yung ating tinatawag na false identity. Ito yung tinatawag nilang amartiun. No, yung pagiging ignorante natin. Tatanggalin mo yung pagiging ignorante mo at ikaw ay magkakaroon ng tinatawag na enlightenment sa pag-take mo ng baptisma o pagsawsaw mo sa likido. Baptisma. Iyon ang nasasaad sa Mark 1:4. Pero ang haba nito. Di ba? Hindi mo ba sasabihin kung ano ang nilalaman? Well, ito ay proseso ng kanilang pag-take. Yung naintindihan ko, no? Arke tu Evangelio Jesucristo. Ang pagkakaintindi ko rito, no? Just to be fair, pagkakaintindi ko. Kasi hindi mo matatranslate ang colloquialism, no? O yung mga terms nila, kung paano nila gamitin ang mga salita noon. Meron silang sariling paggamit niyan. At hindi mo malalaman yun unless maintindihan mo mabuti kung ano yung culture nila o kung lumaki kang kasama nila. Ganun. So, you need to mold your consciousness to alter yourself to understand them. And yun, sa pagbabasa lang nito, ma-addict ka talaga. I mean, magkakaroon ka ng metanoias or mind alteration. Arke tu Evangelio. Kung ang Theos ay natatranslate as yung substance o yung drugs, ano naman ang anghel o yung mabuting balita? This is the effect. Kasi may part dito na si merong yung tinatawag na funebuntos. Ito. Ang sigaw sa kawalan. A voice, ang translation nila is a voice of one calling in the wilderness. Ang pagkakaintindi ko ay ganito. Nagkakaroon sila ng speak in tongue na tinatawag sa atin ngayon. No? Kapag ikaw ay nagkaroon ng mind alteration event, ikaw ay magsasalita ng mga bagay, no? Kaya siya mabuting balita. Evangelio. So ngayon, meron na tayong salita. Evangelio, salita ng o epekto ng drugs, baptismo, pag-take ng drugs, at erimo, kawalan, at yung kasalanan o yung ignorante, pagiging ignorante ay mawawala kapag nakita mo ang liwanag, no? Yun lang muna ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Adios.